Alam mo ba na minsan, hindi kagwapuhan, hindi kayamanan, at hindi rin muscles ang dahilan kung bakit nahuhumaling ang isang babae sa isang lalaki? Minsan, simpleng paglalaro lang sa ego niya. Kaya kahit siya mismo nagtataka, bakit ba parang ikaw na lang ang hinahabol niya? Parang larong chess, kung saan hindi lakas kundi utak at tamang galaw ang puhunan. Ngayon gusto mo bang malaman kung paano mo gagalitin, kukulitin at papaikutin ang ego ng isang babae hanggang siya na mismo ang maghahabol sa'yo? Imagine this. Nasa isang coffee shop ka, simpleng araw lang. Biglang pumasok ang isang babae na tipong head turner. Lahat ng lalaki napatingin. Yung iba, nagkunwaring busy pero lihim na nagnanakaw ng tingin. Yung iba, halos matulala. Pero ikaw, kalma ka lang. At dito nagkakaroon ng twist. Kasi habang lahat ng lalaki ay nagkukumahog para makuha ang atensyon niya, ikaw yung hindi nagpapanik. Ikaw yung hindi nagpapakita ng desperation. Ang ending? Siya yung magtatanong. Bakit siya hindi affected? Hindi ba ako sapat para pansinin niya? Boom. Ego Manipulation 101. Pero eto ang sad reality, bro. Karamihan ng lalaki mali ang approach. Laging may dalawang extreme. One, the overgiver. Ito yung tipong yes my queen type. Lahat ng gusto ng babae binibigay agad. Flowers, chocolates, every hour text. Sa umpisa cute. Pero habang tumatagal, boring. Kasi wala nang challenge. Wala nang thrill. Example. Good morning, kumain ka na ba? Araw-araw, walang mintis. Ingat ka lagi, nandito lang ako for you. Ano gusto mong gawin, susundin ko. Ang ending, siya pa mismo ang nagsasabi ng classic line, "You're too nice, I only see you as a friend." To the over-alpha. Ito naman yung ako ang macho, ako ang leader, ako ang bida. Tipong masyadong controlling. Dito tayo kakain, ito suot mo, ganito gawin mo. Ang resulta? Turn off. Kasi oo, gusto ng babae ng confidence pero kapag arrogance ang ibinigay mo, nauuwi sa clash. Sa madaling salita, parehong mali. Ang isa sobrang lambot, ang isa sobrang tigas. At kapag mali ang timpla mo, hindi ka habulin, iiwasan ka. Bakit? Kasi hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki kung paano gumagana ang ego ng babae. Tandaan mo ito, ang puso ng babae, pwede niyang kontrolin minsan, pero ang ego ng babae instinctive. Kapag na-trigger mo, automatic reaction. Parang kapag sinabihan kang lalaki na mahina ka. Kahit alam mong hindi totoo, may urge kang patunayan na mali siya. Ganon din ang babae. Kapag na-challenge ang ego niya, hindi siya mapapalagay hanggang mapatunayan niya na siya pa rin ang special. Bakit kaya kahit hindi naman super gwapo yung ibang lalaki, sila pa yung hinahabol ng babae? Bakit yung tipong simpleng chill lang, hindi masyadong nagpapakita ng effort siya pa yung hindi makalimutan? Answer, kasi marunong silang maglaro sa ego. Kapag sobra kang nagbibigay ng atensyon, ego ng babae ang nagsasalita. Okay, isa na naman siyang tagahanga, isa na naman akong reyna. Pero kapag binigyan mo siya ng tamang atensyon, tapos bigla mong binawi, ego niya ang magsasabi. Wait, bakit ganon? Hindi siya consistent. Hindi ba siya interesado? Ako pa ba ang kulang? At ito ang masakit na katotohanan para sa mga lalaki. Lahat ng babae kahit gaano siya ka-independent may ego. At lahat ng ego gustong mapansin, ma-validate at ma-challenge. Example, Instagram likes. Kapag lagi mong nilalike lahat ng post niya, sanay siya. Normal lang, pero kapag once in a while lang, at biglang tumigil ka, mapapaisip siya, nasaan na siya? Ba't hindi na siya nagla-like? Scene zone strategy. Kapag lagi kang instant reply, magiging predictable ka. Pero kung minsan, medyo delayed, tapos biglang active ka sa ibang bagay, iisipin niya, kanino siya busy? Bakit hindi ako priority? Tinder chatting stage. Kung lagi kang available, nawawala ang sense of scarcity. Pero kung paminsan-minsan lang, napapaisip siya, anong meron sa kanya at hindi siya gaya ng iba na sobrang eager? Parang buffet na biglang nagsara habang kumakain ka pa, na hindi ka pa busog, kaya hahanapin mo ulit kung saan ka makakakain. Ganyan ang ego ng babae kapag minanipula mo ng tama. Trick number 1, strategic compliment plus withdrawal. Step 1, magbigay ng compliment na may laman. Huwag generic. Huwag ang ganda mo. Kasi normal na naririnig niya yan. Dapat specific. Grabe, ang ganda ng mata mo. Parang laging may sikreto na hindi sinasabi. Ang ayos ng timing mo lagi. Parang alam mo kung kailan ka papasok.
Ang unique ng boses mo parang kahit malayo maririnig ko agad. Sa ganitong paraan, hindi lang ego niya ang natamaan, kundi pati identity niya. Step 2, bitawan agad. Huwag mong gawing habit. Ibigay mo minsan. Tapos hayaan mong siya mismo ang mag-isip kung bakit hindi mo na inulit. Step 3, withdrawal phase. Huwag kang magparamdam ng ilang araw. Kung magparamdam ka man, huwag sobrang sweet. One-liner lang. Uy, napanood mo yung bagong series sa Netflix? Naalala kita kanina sa song na to. Pero walang emoji. Effect sa ego ng babae. Kapag pinuri mo siya, tataas ang confidence niya. Kapag bigla kang nawala, babagsak ulit. Ano gagawin ng ego niya? Hahanapin yung high na binigay mo. Example scenario, chat. Day 1. Ikaw. Grabe ang ganda ng ngiti mo sa picture na to. Para kang may alam na sikreto na hindi sinasabi. Siya, haha grabe ka, wala naman. Ikaw. Tiya. Gita sa mata mo. Smile emoji, then stop. Day 2, 3, no message. Day 4. Ikaw. Uy, nagbukas na pala ulit yung cafe na malapit sa inyo. Pero hindi mo siya iniimbitahan. Ego niya magsasalita. Ano ba ito? Bakit hindi niya ako iniimbitahan? Naalala niya ako pero hindi niya ako kinokontak palagi. At dito magsisimula ang chase. Ito ang unang ego manipulation trick. Strategic compliment plus withdrawal. Parang magbibigay ka ng matamis na lasa, tapos iiwan mo siyang bitin. Ang ego niya mismo ang maghahanap sa'yo. Bro, na-try mo na bang habulin ng isang babae? Pero habang mas lalo kang nagpupumilit, mas lalo siyang lumalayo. Pero eto ang twist. May mga lalaki na kahit wala silang masyadong ginagawa, kahit hindi sila todo effort, sila pa yung hinahabol. Ano kayang sikreto nila? Paano nangyayari na baliktad ang laro? Ikaw ang parang prize. Ikaw ang parang jackpot at siya ang naghahabol. Isipin mo ito. Nasa barkada night out kayo, may kasamang bagong girl. Lahat ng lalaki, todo jokes, todo pakitang gilas. Pero ikaw, relax lang, hindi nakikipagkumpetensya. Sa gitna ng ingay, ikaw lang ang kalmado. Ang ending, siya ang curious sa'yo. Siya yung lalapit, magtatanong, mag-i-initiate. Ang tawag dyan, reversal ng chase game. Pero ito ang realidad, karamihan ng lalaki. Conditioned na habol-habol lagi ang babae. From childhood stories, Prince Charming, knight in shining armor. Sa movies, guy makes grand gestures. Sa social media, happy wife, happy life. Walang masama, pero ito ang problema. Kapag lagi kang naghahabol, nagiging predictable ka. At tandaan mo, ang babae gustong-gusto ang thrill. Kapag predictable ka, nawawala ang thrill. Kapag predictable ka, nawawala ang mystery. Kapag predictable ka, nawawala ang attraction. Common mistakes ng lalaki. 1. Overtexting. Laging una mag-chat, laging naghahanap ng topic. Resulta, babayang nasasanay, available ka lagi. 2. Overinvesting. Bibili ng gift kahit wala pang label. Resulta, nawawala ang value kasi binibigay mo agad lahat. 3. Overprioritizing. Kinakancel lahat ng plano kapag may time siya. Resulta, nawawala ang scarcity mo. Ngayon, isipin mo to. Ang tao, natural na mas naa-attract sa kung anong mahirap makuha. Shoes drop. Pag limited edition, lahat nagkakandara pa. Concert tickets, kapag sold out, mas gusto mong makuha. Food trend. Kapag mahaba ang pila, mas gusto mong tikman. Same with attraction. Kapag alam ng babae na lagi kang available, lagi kang habol, lagi kang nandyan, nawawala ang thrill. Pero kapag binaliktad mo ang chase game, bigla niyang mararamdaman, wait, bakit parang ako ang naghahabol? Ano bang meron sa kanya? Examples. Instagram stories. Kung lagi ka nagre-react sa stories niya, predictable. Pero kapag bigla kang hindi nag-react, tapos nakikita niyang active ka sa iba, mapapaisip siya, sino kausap niya? GC Barkada Hangout. Kung lahat nagpapapansin, tapos ikaw chill lang, ikaw yung standout, ego niya magsasalita. Bakit hindi siya katulad ng iba? Ako na kaya lumapit. Chatting phase. Kung hindi ka laging first to message pero kapag nag-reply ka quality at witty, ikaw yung magmumukhang busy guy na worth chasing. Parang aso, kapag ikaw ang humahabol, tatakbo siya. Pero kapag tumigil ka, siya ang lalapit. Trick number 2, reversal ng chase game. Step 1, iset ang frame. Ikaw ang prize, hindi siya. Hindi ibig sabihin na arrogant ka, pero ipakita mo na busy ka, may sariling buhay, at hindi mo siya priority. Example, kung nag-chat siya ng kumusta ka, huwag agad reply ng mahaba. Pwede mong sagutin ng casual lang. Good, kakagaling lang sa gym. Ikaw? Simple pero ang frame. Ikaw may sariling ginagawa, hindi nakaabang.
Step 2, scarcity mindset. Kapag lagi kang available, wala kang value. Pero kung minsan hindi ka available, mas lalong valuable ka. Example. Siya, libre ka ba mamaya? Ikaw, di kaya may commitment na ako next time siguro. Ego niya magsasalita. Wow, hindi siya tulad ng iba na todo adjust para sa akin. Ano kayang meron sa kanya? Step 3. Subtle indifference. Hindi ibig sabihin na cold ka. Ang ibig sabihin, hindi ka reactive. Kung nag-post siya ng picture at hindi ka nag-react, pero nag-like ka ng ibang photo sa ibang araw, mapapaisip siya. Kung nagkwento siya, makinig ka pero huwag sobra ang hype. Siya, may nag-DM sa akin kanina, haha. Ikaw, normal lang siguro, sanay ka na dyan. Then smile. Boom. Epekto. Siya ang maghahanap ng validation mula sa'yo. Step 4. Create micro-mysteries. Magbigay ka ng patikim ng buhay mo, pero huwag lahat. Example. Ikaw, grabe may nangyari kanina pero next time ko na ikwento. Then shift topic. Ego niya hindi mapapalagay. Ano yun? Bakit hindi niya sinasabi? Sa iba ba niya kinukwento? At guess what? Mas lalo kanyang iisipin. Scenario example, chat. Day 1. Siya, hey, kumusta ka? Ikaw. Good, kakauwi lang galing sa meeting. Ang daming nangyari, ikaw. Siya, wow, busy ako, eto chill lang. Ikaw. Nice. Next time ko ikwento sa'yo yung nangyari, nakakatawa eh. Then stop. Day 2, no message from you. Day 3. Siya, ano pala yung kwento mo dati? Curious ako. Ikaw. Haha, secret muna. Kape muna tayo next time para ikwento ko. Resulta? Siya na ang nag-push para magkita, siya na ang naghabol. So ayun bro. Pangalawang ego manipulation trick, reversal ng chase game. Ang goal dito, hindi ikaw ang habol kundi siya. Ikaw ang prize, ikaw yung parang limited edition. Ikaw yung gusto niyang makuha. Na-experience mo na ba yung tipong may isang tao na hindi mo makalimutan? Hindi dahil sa sobrang bait niya, hindi dahil sa sobrang gwapo o ganda niya, kundi dahil roller coaster ang nararamdaman mo sa kanya? Minsan pinapasaya ka niya, minsan binabaliw ka niya, minsan pinaparamdam niyang espesyal ka, minsan naman parang wala kang halaga. At guess what? Yun ang dahilan kung bakit hindi mo siya makalimutan. Ganyan gumagana ang push and pull technique. At kapag ginamit mo ito sa babae, para kang nag-install ng invisible string sa isip at puso niya. Kaya kahit ayaw niya, kahit pilit niyang pigilan, ikaw pa rin ang iisipin niya bago siya matulog. Pero eto ang problema bro. Karamihan ng lalaki straight line lang ang approach. Kung mabait sila sobrang bait, walang spice, predictable. Kung pa-hard to get sila sobrang cold, walang init, turn off. Parehong extreme, parehong mali. Bakit? Kasi ang babae gusto niya ng emotional variety, hindi sapat na masaya lang siya palagi. Kailangan may konting challenge, konting mystery, konting thrill. Parang pagkain. Kung puro matamis, nakakaumay. Kailangan may alat, asim, at konting anghang para masarap. Signs na mali ang approach ng lalaki. One nice guy trap. Always available. Always sweet. Never saying no. Resulta boring pang friend zone. You cold guy trap. Always distant. Laging busy. Hindi expressive. Resulta, nawawala ang connection. Balance ang susi. At diyan papasok ang push and pull. Natry mo na bang manood ng K-drama? Mapapansin mo yung pinaka-addicting na series hindi laging sweet. Episode 1, pinakilig ka. Episode 2, nag-away sila. Episode 3, may third party. Episode 4, biglang sweet ulit. Kaya ka na-hook kasi hindi predictable. Ganito rin sa relasyon at attraction. Kung predictable ka, mabilis kang makalimutan. Pero kung may ups and downs, highs and lows, siya mismo ang maa-addict sa'yo. Modern dating examples. Chatting stage. Day 1. Super fun conversation, parang walang katapusan. Day 2. Medyo distant ka, one-liner replies lang. Day 3. Biglang may witty joke ka ulit. Resulta, iisipin niya, ano bang meron dito? Bakit iba-iba siya? IG interaction? Like mo isang post niya na ngayon. Next post, deadma. Then after 3 days, comment ka ng witty line. Resulta, hindi siya makakabuo ng pattern, kaya curious siya palagi. In person. Sa umpisa, todo attention. Maya-maya, chill ka lang, mas busy ka sa ibang kausap. Then biglang babalik ka para sa kanya with a smile. Resulta, siya ang hindi makakabuo ng formula kung paano ka i-handle. Parang swing, paabante, paatras. Hindi ka makakalimot kasi laging may galaw. Trick number 3, emotional push and pull. Step 1, the push. Bigyan ng attention.
Ito yung moment na ipaparamdam mong espesyal siya. Compliment, lambing, joke, bonding. Pero tandaan, huwag sobra. Enough lang para ma-feel niyang gusto mo siya. Step 2, the pull. Pitawan ng konti. Pagkatapos mong bigyan ng sweet energy, medyo withdraw. Gawin kang busy, huwag agad reply, konting cold treatment. Hindi para saktan siya, kundi para ma-miss ka niya. Step 3, repeat in waves. Push then pull, push then pull. Ang pattern? Walang pattern kaya siya mababaliw. Step 4, anchor with humor. Kapag na-feel niyang parang binibitawan mo siya, ibalik mo ulit gamit ang humor. Example. Siya, hindi ka na nagre-reply ah. Ikaw, naka-timeout ako sa pagiging clingy, bawal sabi ng coach. Then wink emoji. Resulta, nagiging lighthearted pero effective ang push and pull. Scenario example, chat. Day 1, ikaw. Ang ganda ng mata mo, parang may hidden story. She smiles, positive vibes. Day 2, ikaw. One-liner lang, no emoji. Okay naman araw ko. Busy lang. Day 3, ikaw. Naalala kita kanina, may nakita akong meme na ikaw. Send meme. Day 4, no message. Day 5, siya, uy, bakit wala kang paramdam? Ikaw. Nag-training ako para sa championship ng pagka-mysterious. Champion na ata ako. Boom, roller coaster feels. Why it works. Brain chemistry. Ang highs and lows ng emotions ay parang dopamine spikes. Para siyang addiction cycle. Ego trigger. Kapag binigyan mo ng high tapos binawi mo, ego niya ang nagtatanong, bakit? Ano bang kulang ko? Scarcity effect. Kapag hindi ka consistent, mas lalo niyang hinahanap yung presence mo. So ayun bro. Pangatlo at pinaka-lethal na ego manipulation trick, emotional push and pull. Ito yung technique na nagiging dahilan kung bakit kahit hindi ka pinakagwapo or pinaka-rich, ikaw pa rin ang naiisip ng babae kasi hindi ka predictable. Kasi binibigyan mo siya ng highs and lows. Kasi ikaw yung emotional roller coaster na hindi niya kayang kalimutan. Congratulations bro. Hawak mo na hindi lang atensyon ng babae kundi pati ego niya. At kapag hawak mo ang ego niya, imposibleng hindi ka niya habulin. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo nga sa baba ang linya na ito. Ego is the game, ako ang prize. Gusto kong makita kung sino talaga ang mga lalaking handa nang i-level up ang sarili nila pagdating sa love at dating. At kung gusto mo pa ng mas maraming tips kung paano ka magiging lalaking hindi basta-basta nakakalimutan, make sure na nakasubscribe ka na at i-turn on mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na upload.